Nakakadismaya, nakakagalit, nakakawalang gana. Kasi nga yung mga taong inaasahan natin na mamumuno sa atin at magpapalakas, magpoprotekta sa atin, magpapalakas sa bansa natin, sila mismo yung humihila sa atin pababa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Magandang araw sa inyong lahat mga idol, long time no see. Medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakagawa ng video kasi nga nagkaroon tayo ng konting problema sa ating kalusugan kaya kailangan natin magpahinga ng matagal. So kumusta na kayong lahat mga idol? Sobrang nakakalungkot na talaga kung ano yung nangyayari dyan sa Pilipinas ngayon. Tinamaan tayo ng dalawang magkasunod na bagyo. Unahin natin yung bagyong Tino. Alam naman natin na napakaraming namatay sa bagyong Tino na yon, lagpas 100. Napakaraming buhay ang nawala, napakaraming ari-arian ang nasira, mga hayop na namatay. Talagang sobrang nakakalungkot. Meron pa ngayong isang pamilya na namatayan ng 13 na membro ng family. So sobrang nakakalungkot talaga kasi nga yung baha hindi normal. Na dati ang baha nangyayari lang hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang leeg. Ngayon, umabot hanggang lagpas bubong. Halos ngayon lang nangyari yan. Pagkatapos sinundan pa ng malakas na bagyo din na uwan na tumama sa halos buong Luzon. Maliban dyan, ang pinakamatinding pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon, yung korupsyon na nangyayari. Alam naman natin mga idol, na noon pa may korupsyon na nangyayari, pero ngayon iba. Nag-level up, talagang nag-level up. Kung 1.0 noon ngayon, sabihin na natin times 5, 5.0. Nakakadismaya, nakakagalit, nakakawalang gana. Kasi nga yung mga taong inaasahan natin na mamumuno sa atin at magpapalakas, magpoprotekta sa atin, magpapalakas sa bansa natin, sila mismo yung humihila sa atin pababa. Alam nyo ba na hindi na tayo nakakasabay sa mga kalapit na bansa natin? Ang mga kalapit na bansa natin, ang lalakas na. Ekonomiya, mga armas pandigma nila, ang lalakas. Kasi nga nagagamit nila ng maayos yung pera. Sa atin, kanya-kanyang bulsa, kanya-kanyang nakaw ng mga politiko, ng mga leader natin kuno na tumatakbo sa politika. Kasi nga, kunwari, may pagmamahal daw sila sa bansa natin, pero ang totoong habol nila, yung pera. Kasi sa politika, nandyan yung malaking pera, yung talaga ang habol nila. Mga buhaya, mga hinayupak kayo. Ikumpara ko na lang itong lugar ng Taiwan mga idol. Itong lugar na to, napakaliit nito, pero napakalakas. Yung mga armas pandigma nila, hindi biro. Alam naman natin yan. Pagkatapos, yung healthcare nila dito, ang ganda. Yung gobyerno nila, nagagamit nila ng maayos yung pondo nila. Kasi nga, sabihin na natin hindi naman 100% na walang korupsyon, meron din naman siguro. Pero mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal nila sa bansa nila. Kaya hindi sila basta-basta nabubuli. Hindi tulad sa atin, napakalaki ng bansa natin pero walang kwenta. Binobomba tayo ng tubig. Hindi tayo makalaban. Kasi nga wala naman talaga tayong kalaban-laban. Alam nyo na kung anong bansa yon. Parang mga batang binobomba ng tubig yung mga barko nating bulok. Hindi man lang tayo makabili ng mga malalakas na armas kasi nga yung dapat na ipambibili natin, binubulsa ng mga walang kwentang tao ng mga politiko na nagkukunwaring may pagmamahal daw sa Pilipinas, pero ang totoo, pera lang ang habol nila kaya sila lumalaban, kaya sila tumatakbo sa politika. Yung malaking pundong mananakaw nila, yun ang hinahabol nila. Bay, mantakin nyo, napakalaki ng Pilipinas kung kumpara dito sa Taiwan. Ang Taiwan, napakaliit nito. Itong mga Taiwanese, nagawa nilang palakasin ng ganito kalakas itong bansa nila. At tayong mga Pilipinong dumadayo dito para magtrabaho. Kasi nga wala tayong kakayahan dyan sa Pinas na sumahod ng malaki para buhayin yung mga pamilya natin. Kung yung pondo na ninanakaw ng mga hinayupak na yan, nagagamit lang ng maayos. Bay, mantakin nyo, 100 billion, 300 billion. Umaabot pa ng trilyon. Kung nagagamit ng maayos yan, napakalakas sana ng bansa natin. Napakalawak ng Pilipinas. Ang dami nating resources. Pero kahit barkong pandigma, hindi tayo makabili ng maayos. Meron tayong mga jet fighter.
sunod-sunod na bumabagsak. Ilang piraso nga lang at sunod-sunod pa na bumabagsak. Kasi nga mga pinaglumaan. Sana dumating ang panahon na may, sabihin na natin, matinong mamumuno sa atin talaga na may pagmamahal sa bansa at magawang palakasin ang bansa natin, magamit na maayos ang pera ng Pilipinas para hindi naman nagiging katawa-tawa ang Pilipinas sa mga kalapit na bansa natin. May napanood ako mga idol sa Facebook na ang sabi niya, "The Philippine as a whole is a big joke." Masakit, di ba? The Philippine as a whole is a big joke. Bay, mantakin mo, ang laki ng Pilipinas, tatawagin nilang na big joke daw ang Pilipinas. Kasi nga totoo naman, walang kaayusan ng gobyerno. Maliban dyan, napakagulo ng Pilipinas talaga. Wala sa ayos. Kasi nga, yung mga namumuno natin, mga magnanakaw, mga walang pagmamahal sa bansa natin. Kaya ang nangyayari, ang Pilipinas ngayon, nasa laylayan. Imbis na napakalakas ng Pilipinas kasi nga, ang dami nating pagkukuhanan ng resources. Pero yung pera natin, na dapat nagagamit ng maayos, ninanakaw lang, binubulsa lang ng ilang mga tao. Kaya pala, grabe yung pagtutol nila sa death penalty. Kasi nga, alam nila, sila mismo yung masasapol, oras na napasaya ang bansa na yan. Ay, yung batas na yan, bansa. Sorry mga idol. Kung sana lang ang Pilipinas katulad ng ibang bansa na kapag napatunayan ng isang politiko na nagnakaw, nagkurap, pinaparusahan ng habang buhay, pinaparusahan ng bitay, sana hindi nangyayari yan. Pero alam kong mangyayari yan na makakapagpasa tayo ng ganyang batas, pero sa matagal na panahon pa. Kasi nga karamihan ng mga nakaupo ngayon, sila mismo yung nagtatakipan. Halos sabihin na natin 80% to 90% mga magnanakaw yung mga nakaupo ngayon. At gagawin nila lahat para protektahan yung mga kakulay nila. Nakakahiya ang Pilipinas sa totoo lang ngayon. Pati kaming mga OFW dito sa ibang bansa, damay. Nakikita nyo naman, napapanood nyo yung mga video na may mga OFW o may mga nagbabakasyon lang, pumupunta ng ibang bansa, magpapapalit lang ng pera, nadidiscriminate dahil sa nangyayaring korupsyon sa atin. Nakakahiya tayo sa ibang bansa. Ang tingin nila sa atin, ganito lang, ang napakaliit, sobrang liit. Kasi nga, ang tingin nila sa bansang Pilipinas ngayon, punong-puno ng magnanakaw. Mga leader natin na inaasahan natin na dapat sila ang magpoprotekta sa atin, sila ang mag-aangat ng bansa natin, ang nangyayari sila ang humihila sa atin pababa. Kaya hindi nyo masisisi ang ilang mga Pilipino na umaalis na ng Pilipinas para magtrabaho dito sa ibang bansa. Kasi nga, napapabayaan na tayo, ang mga Pilipino napapabayaan na. Hindi man lang maitaas ang sahod. Hindi man lang maitaas ang pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi nga, ang inaatupag nila kanya-kanyang nakaw. Yung nangyaring baha sa Bagyong Tino, sobrang taas, lagpas bubong, at ngayon lang nangyari yan. Kung nagamit lang ng maayos yung pera natin sa pagpigil ng mga baha, may mangyayari pa ring baha pero hindi ganyan kataas. Pero grabe yun. Lagpas bubong, kahit gaano kataas yung bahay, talagang nilalagpasan ng baha. Alam ko naman na hindi mapipigilan ng kalamidad, hindi mapipigilan ng bagyo, talagang darating yan. Pero kahit papaano, mababawasan yung epekto niya. Hindi ganon kalakas, hindi ganon kataas ang bahang mangyayari. Isipin niyo mga idol, sobrang daming namatay, 100. Isang buong pamilya, ubos, wasak. 13 ba yun? 13 ba yung 13 na member ng isang pamilya? Naubos lahat dahil sa bagyong yun. Mga bahay na ipinundar ng matagal na panahon, wasak. Mga hayop na walang kamalay-malay, ang daming namatay. Mga aso, mga kalabaw, mga baka. Sana hindi nangyari yan, yung ganyang kalakas na baha, kung
Nakapagpatayo lang tayo ng mga maayos na pamigil ng baha na tinatawag na flood control. Pero wala eh. Mga ghost project ang nangyari. Kasi nga ibinulsa nila. Kanya-kanyang bulsa ang mga buhaya. Bay mantakin mo, nagpapatayo sila ng mga flood control. Wala naman palang kahit isang bato, wala. Meron pa nga yung tulay na dapat ayusin. Ang ginawa, pininturahan lang yung tulay. Ang inaano nang mangyayari sa Pilipinas, sa susunod na 10 taon, sa susunod na 20 years, ano nang mangyayari sa Pilipinas? Yun ang tanong. Ang baba na nga ng quality ng pamumuhay natin diyan sa Pilipinas kung ikukumpara dito sa ibang bansa, mas lalo pang bumababa habang dumadaan ang taon. Siguro magbabago ang pamumuhay ng bansang Pilipinas kung may matinong mamumuno sa atin. Pero sa ngayon, medyo matatagalan pa yan. Mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa, puro magnanakaw karamihan. Bilang na bilang sa daliri, yung mga politiko na may pagmamahal sa bansa. Bilang na bilang sa daliri, kitang-kita naman natin yan. Sa mga nangyaring hearing, kitang-kita ng buong bansang Pilipinas kung sino talaga yung mga gustong maglabas ng katotohanan at kung sino yung mga nagpoprotekta. Alam na alam nyo naman kung sino yung mga taong yun. Yung iba, gusto nilang makulong yung mga magnanakaw, yung iba naman grabe yung pagprotect ang ginagawa nila. Si Saldico, kamakailan lang, kahapon lang napanood ko yung video niya, talagang nagsalita na. Itinuturo na nga kung sino yung mga mastermind. Pero grabe yung pagprotect ang ginagawa ng ibang mga senador kasi nga mga kumpare nila, kakilala nila. Siguro malaki din yung kickback na nakukuha nila. Siguro di ako sigurado pero siguro. Kasi nga hindi naman, kung talagang mahal mong bansa mo, talagang gagawin nyo lahat, iimbestigahan nyo lahat. Hindi yung ganyan na poprotektahan mo. Kitang-kita naman kung sino yung mga protektor. Nakakalungkot ang nangyari. Gusto kong magmura pero bawal eh. So, yun na lang mga idol. Sa susunod na eleksyon, siguro kayo na lang bahala. Kasi nga ako, hindi naman ako naboto. Hindi ako bumoboto. Sayang lang. Kung maiboboto mo lang, mga magnanakaw lang din, di wala ring kwenta. Sana tayo na yung magtulong-tulong, linisin natin ang bansa natin para dahan-dahan maiangat natin. Hindi man natin mapalakas ng gusto, pero at least hindi tayo nakakahiya sa mata ng mga kalapit nating bansa dahil sobrang nakakahiya na talaga ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Buong mundo ang nanonood. Buong mundo ang nakamasid sa atin kung ano yung nangyayari sa bansa natin ngayon. So ayun lang mga idol, maraming salamat sa panonood. Nilabas ko lang itong sa loobin ko kasi nga kahit hindi ako mahilig sa politika, pero talagang sobrang nababahala na rin ako, nabwisit na rin ako sa mga walang kwentang politiko na yan. Maraming salamat sa panonood mga idol.